na napahiya siya ni Ni sa harap ng lahat dahil kay Kinyan kaya sinabi niya sa mga security guard na ilayo si Kinyan. Hindi inaasahan, dumating si Professor Ye na tumatakbo at hinila si Kinyan palayo. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Lu Qingwu. Dahil dito ay nagalit si Professor Ye. Inilabas niya ang kanyang telepono upang iskan ang kanyang mukha at malamig na sinabi. Ang mga comic book artist ay hindi police officers. Dahil hindi ka police officer, ano ang basehan mo para manghuli ng tao? Hinila niya palayo si Kinyan. Nawalan ng masabi si Lu Qingwu at napanood na lamang silang umalis. Nang gabing iyon, habang natutulog si Kinyan sa kwarto ni Professor Lee, gumulong siya at niyakap siya. Inakala niyang unan lamang iyon. Hinawakan niya ito at naramdaman niyang may mali. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Professor Ye. Nagtaka siya dahil sigurado siyang hindi siya natulog sa maling kwarto, kaya paano siya napunta roon. Sa sandaling yon, biglang umupo si Professor Ye. Tumingin si Kinyan sa kanya ng gulat, ngunit diretsahan niyang kinuha ang kanyang kumot at unan, pagkatapos ay tumayo at umalis. Paglabas niya, nilok niya ang pintuan ng guest room at inilagay ang susi sa kanyang bulsa. Sinundan siya ni Kinyan papunta sa kanyang kwarto. Ibinato niya ang kumot sa sahig, humiga sa kama, at natulog muli. Kinuha ni Kinyan ang kumot at gustong bumalik sa kanyang kwarto. Doon niya napagtanto na nilok niya ang pinto at ang susi ay nasa kanyang bulsa. Gusto niyang kunin ang susi mula sa bulsa ng kanyang pantalon, ngunit hinawakan siya nito at hindi siya pinakawalan. Walang masabi si Kinyan. Kinabukasan ng umaga, wala siyang lakas.